ang nakaraan sa Mangkukulam Academy. Boy, San Lazaro ka riyan, no? Opo, transfer po ako. Scholarship daw sabi nung... Hoy, di yan bata! Lumayo ka sa kanya! Mangkukulam Academy. Nakatayo si Baste sa gitna ng kalsada. Mabigat ang dibdib, mabagal ang hininga. Hawak-hawak niya ang arnis at ngayon napansin niyang umiinit ito. Hindi parang apoy, kundi sa isang klaseng init na parang galing sa loob ng katawan niya. Tulad ng lagnat na gustong sumabog palabas. Ano to? Sa gitna ng arnis, may umuusbong na mga simbolo. Hindi niya kilala ang mga letra. Hindi baybayin, hindi alpabeto, kundi parang sinaunang mga simbolo. Isa sa mga simbolo ay kumikislap ng parang ginto at sa bawat pintig ng liwanag, naramdaman ni Baste na parang may bumulong sa tenga niya. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang tinakda. Napalingon siya. Walang tao. Pero malinaw ang tinig. Hindi hangin, hindi rin kuliglig, at hindi rin huni ng ibon. Parang di mapaliwanag na nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Biglang, Hoy, ikaw, bata. nalaglag niya ang arnis sa gulat. Isang matandang babae na may puting buhok na nakabalabal ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Wala siya roon kanina. May kasamang 2 taong may takip ang mukha. Hawak ay mahahabang baston. Anong ginagawa ng isang tulad mo sa labas ng protektadong kalsada? May bata kasi. Tapos... Hindi yon bata, kundi isang tiyanak. Kung hindi dahil sa sandatang yan, dapat ay nilalamon ka na ngayon. Tumingin siya sa arnis. Tahimik na muli. Wala nang liwanag. Parang walang nangyari. Saan ho ba kayo galing? San Lazaro. At ikaw, mukhang kailangan naming isama. Ano? Sandali lang. Wala pa akong orientation. Hindi siya pinatapos. Nilapitan siya ng matanda. Marahan. Parang amoy ng insenso ang lumalapit. Tumingin ka sa akin, bata. Napatingin siya. Ang mga mata ng babae ay puti. Pero hindi siya bulag. Parang masyadong malinaw ang tingin. Nang lumapit ang kamay nito sa noo ni Baste, ramdam niya ang init. Parang apoy na malamig. He's the one. Ang tinakda. Buksan ang daan. Dalhin siya. Bago pa man makapalag si Baste, binuksan ng isa sa mga kasamahan ng isang antigong libro.
lumipad ang mga dahon at bumuka ang lupa sa gilid ng kalsada. May lihim na landas, puno ng lumot at asul na liwanag sa ilalim. Ay, teka lang. Hindi ba't orientation lang to? Protesta ni Baste. Maaali ka magtanong mamaya, bata. Malapit na ang gabi ng pagbangon. At ikaw ang unang saksing kailangan. Ang daan sa ilalim ng lupa ay malamig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa pakiramdam. Parang may mga matang nakamasid mula sa mga ugat sa pader. Puno ng lumot at mahiwagang ukit ang buong lagusan. At sa bawat hakbang ni Baste, parang lumalalim ang tibok ng puso niya. Bakit po may shortcut papuntang school? Hindi ba't dapat may gate? Yung may guard at tambay na nagbebenta ng fishball? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, napabulong lang ito sa sarili. Ang Mangkukulam Academy ay hindi para sa mga naglalakad lang. Tinatawag ka nito kung bahagi ka ng tadhana. Medyo OA naman nun, Lola. Di ba pwedeng entrance exam lang? Lumiwanag bigla ang mga simbolo sa gilid ng lagusan. Parang may sumagot sa kanyang tanong, pero hindi sa salita, kundi sa liwanag. Anong nangyayari? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam niya ulit ang init. Ilang taon ka na, hiho? 15 po. Ilang taon mula nang pumanaw ang iyong mga magulang? 8 taon po. Alam mo ba kung anong klaseng apoy ang sumira sa bahay niyo? Napaisip ng malalim si Baste. Aha? Basta po, sunog. Sabi po ni Lolo, aksidente lang. Hindi ordinaryong aksidente iyon. Ginising ng iyong pamilya ang isang lumang sumpa. Biglang lumamig ang lagusan. Hindi. Baka po nagkakamali lang kayo. Hiho, ang arnis ng iyong lolo ay hindi karaniwang arnis. Isa siyang kaluluwang sandata. Isa lamang ang lumilitaw tuwing ang tinakda ay muling ipinanganak. Anak ng ano po naman to? Gusto ko pa sana magtanong kaso ang gulo-gulo na. Narating nila ang dulo ng lagusan. Sa harapan nila, sa gitna ng isang napakalawak na espasyo sa gitna ng kagubatan, isang tanawin ang nagpatahimik kay Baste. Isang paaralan, hindi gaya ng kahit anong nakita niya. Ang mga gusali ay gawa sa kahoy, bato at pilak na may ukit ng lumang baybayin. May mga puno na tila nagsisilbing haligi at mga espiritu ng hayop na malayang lumilipad sa hangin. May hangin amoy kamanyan at bulaklak. Sa gitna, isang mataas na tore na may lumulutang na agimat sa tuktok nito. Sa isang pedestal naman, may papel na kusang lumipad mula sa isang urn at lumapag sa kamay ni Baste. Nakasulat sa gintong tinta, Sebastian Reyes, tinanggap sa 3 bahagi ng paghahanda. Ba't may pangalan ko agad? Wala pa akong nagagawa. Minsan, ang mundo ng mga espiritu ay mas nauuna pa sa desisyon ng tao.